Welcome to St. Lawrence Kalinga Foundation. Tara, pasok tayo. Dali, pasok tayo. Pasok? Okay lang. Dinigat ang mga bata. Kagatan ng TV. Hello. Tapos, ano sila, oh? Sila gatulog. Sabi din. Tapos si Earl Girls. Ay, dali ang kitchen. Hello! Ito yung kaon. Joke lang. Ayaw, nag-prepare siya food for kaon na nila. Hi, Ate Dite. Hello! Hello dyan. Kaya, saan kamusta ka na? Ari, okay lang yapon. Nang hello. Hello dyan! Dyan Si Ate Edna ang pinakagwapa. Yes! Si Delia ang pinaka-sexy. Thank Si Ate Dite ang pinaka-boy. Hello, kamusta ka dyan? Ano man ang gina-over ang invisible? Tag before. Ganun pala yun. So, para short lang siya dyan ha, ang status of Bungsang Orphanage is stable na siya. Bakit stable? May license na ni siya, accredited na siya sa DSWD. May pangalan na dito sa SEC. May sec. May SEC permit na ni siya. DIR. Kompleto. Kompleto na kita nga. Ang tanan nga requirements na come up na ina siya. Okay? So, ang mga bata ta subong nga gina-cater is kay gibago naman ang ang manual of operation. 4 to 17 years old. Okay? So, tanan nga bata nga in-house diri sa Kalinga.
sila tanan. After graduation nila sa high school, kung gusto nila mag-college, ang foundation is willing nga mag-eskwela po sila. Magastos sila sa mag-eskwela. Okay. Di ano ginaobra ni Subong? Ang ginaobra namon subong, monitoring din sa mga bata. Kasi ang mga bata is came from different places with different cases. Diyan. Oh. So kung ma-monitor na or ma-follow up na or mapaghatag with the permission ng DSWD, kasi ang lahat ng bata nga na house diri sa Kalinga is referred ng DSWD. Hindi kami pwede magkuha sa bata nga ara lang sa dalan kag dalo namon diri sa balay, hindi pwede. Dapat may ano gid proper way. Oo. Kasi dapat from the SWD. Kasi pag gikuha namon direct sa dalan, ma-technical kami, pwede pa kami i-charge na nag-kidnap sa bata. Okay? Isang orphanage. Okay. History ng orphanage. Tapos ano ang pinakaldako nga problema nga na-encounter? Okay. Ang history sa orphanage, this is pangarap talaga ni Mr. and Mrs. Delphin del Rosario na magkaroon ng anak na babae. Okay? So that request was granted. Nagbata si ate babae. That is in the name of Christine. So, nag-promise dapat magpahimo sa orphanage para may katuan ang mga bata na neglected, abandoned, paunding lahat na. Ano na siya. Hasta subong nag-exist na siya. Ang pinakadako nga problema dyan is financial. Wala sa nag-support. Okay. Kasi Local sabi. wala kami sang contact abroad na mag-donate dire. Sa local. Pati sa local, wala. Solo. Kung abot sa financial, ang tag-igid sa orphanage. Pero yung iba naman is Si Bernie po sa amo na siya ang kumbaga ang background, ang backbone ni ate sila ni ate ni Mami mo, si ate Bernie, si ate Milka. May mga board of directors kasi 10. 12. Okay. Board of directors na kung ano ang problema dito gid na maabot sa ila. So sila na mahimo aksyon kung paano yun. Operasyon ng orphanage. Te ano na ang adlaw-adlaw nga ginimo sa mga bata dire. Okay. Sa adlaw-adlaw ang inahimo sa mga bata is may schedule na sila na himo ni Mami Edna. Si Ate Diting naman ang nag-supervise sa ila. So may ara in charge sa kusina, may in charge sa laba, may in charge sa plansa, kag may in charge gid sang pag upod sa mga bata kung sino dito gabay sa itong mga gagmay kasi may ara kami gagmay dito sa school. So pag abot dito sa eskwelahan, wala na sila nagabalon nga for lunch, ginapapauli gina sila dire para ma-monitor kung sino tong nagsibat kag sino tong ara diba? Ay kung hindi ka puli dito, ibig sabihin wala siya. Na May curfew sila. may curfew na sila. May panahon po na sila, tanaw sila TV. May eskwela, may may ubra, may tulog. So, every Sunday, gina siya schedule, gina siya sang Chukin family. Nadalo na sila sa church. Basilio pa. Ginasimba, ginasugat, ginadili per day. Sa una kasi ginatuto. Every Sunday gid. Oo, every Sunday. Basta, Karon lang ang wala kayo. okay lang ang sitwasyon ni Mami Burns. Pinakuha gina sila diriya. So after nila yung magsimba, abi mo din sila ginadala sa sociality. Kami wala na ginadala. Document din. Sadya na sila. Litson manok. Oo. Kami iya doa iya ka litson manok. Ginalagaw gina sila. Pero gina-outing man din kami. Ginaligo kami sa dagat. Namuling. Ginamuling kami. Oo. Hindi nga, umulang kami siya din pero kaabot na tamo sa Duransa. Sa pista Oo. nagalakat man. Ginalagaw ba yan kami? Bata.
Grabe. Ano? Kung ano kalipay ang pag-abot, amo man ang kasubo. Mahalin. Wala. Kasi nagbanding na kami. May attachment. Attachment na maskin bulat lang among sudan upod kami. Nakabig Ano namon to nga bata. Namon. Actually, this is all single, pero Full motherly of naman love ang treatment. sila din. Meron na siyang mga bata nga halindiri nga naging success. Number 1 si Boyet. Si Buyit, ara sa Yellow Bus Line. Regular na. Contractor, regular. Si Edgar, ano na siya, subong sundalo. Military na, army na. Ara sa Bugol. Si Joanne, Massage sa Surala. Surala. Sa salon siya din. Oh, Tisda pastor siya sa massage therapist. Si Dudong. O si Dudong gali, tapos na po sa HRM nga 2 years ba na siya? 2 years old. Nga ano makuha nyo nga namin sa ubres nga nga amoy. Ini. Anong makuha namon? Oo. In terms of financially. Ano makuha? Tama, di ba mong grabe? Amo ni nga kurso ang amo nga gusto namon hindi kami mamanggaranan niya. Pero Eh, mas gabugin mahal kami lang sa ang mga love pobre. kaysa sa akwarta. Oo. Correct, tama ka Ang merit lang sa langit ang amon ginaapa. Wala kami ang sweldo namon diri gamay-gamay. Ano kami full time kami diri 24/7. Wala kami day off, wala kami as needed lang. Ang amon lang merit sa langit kag magbulig sa mga less fortunate. Wow, ang family. Bahala sila. Di adlok. Ang family, actually si Atid na wala ng tatay, wala ng nanay. Orphan man Si kami. Ate Diting, Oo, wala naman kami Frank nanay at Bacolod, tatay. wala rin nanay, wala ng tatay. Single, Ako, dili na lang naman didedicate ang amon niya time sa mga bata. Ako ya kay may bana ko kung isa kabilog bata, gapulit ko sa amon sa closing ka. So tanawa kay inaaga-aga pa tawagan ako ni Mami. Eh, sige, salamat sa napagkanto. Sabay pa lang sa sunod na dala naman kamo sa kwartanan, pagkaon. Yan. Ay, excuse me darling. Dear Diary, ika-20 araw ng October, taong 2013. 10 taon na ang nakalipas bago ako nakauwi sa una kong tahanan.